Ito na nga po pala yung kadugsong ng huling vlog namin ng mga bisita natin dito sa ANTV. Dahil na full storage nga yung cellphone ko nung nakaraan, ayun naputol nga yung vlog namin at nabitin nga kayo. Ito nga yung huling pinuntahan namin, yung tinatawag na fishport dito sa Baler. Kung saan pinapasyalan rin ng maraming tao dahil sa angking ganda ng tanawin nito na natatanaw ang karagatan at kabundukan. Pagtapos ay dumiretso naman kami dito sa pamilyang bayan ng Baler dahil bibili nga sila tita ng mga prutas katulad ng mangga, pakwan at melon. Para na rin siguro may pasalubong silang sariwang prutas pag uwi nila sa Pampanga. Pag sa mga syudad kasi ay bibihira na yung makabili ka ng sariwang prutas. Pag doon pa kasi sila bumili, baka hindi na nga ganun kasariwa ang mabili nila. Iba pa rin kasi talaga yung sarap na matitikman mo kapag sa probinsya pa nga nagmula yung kakainin mong prutas o kaya naman ay mga gulay. Syempre alam nyo naman karaniwang pinagtataniman ng mga tao dito sa probinsya kaya siguradong maraming sariwang mabibili dito. Tumikim at bumili na rin sila ng timpladong suka. Nako, isa rin yan sa pambato ng Baler, ang masarap na suka dito sa lugar namin. Aba, at napakabait naman ni ate, pinahingian niya pa nga ng isang mangga si titaan. Tapos sa palengke ay dumiretso naman kami dito sa Mang Inasal ng Baler dahil ng mga oras na to ay lahat nga kami gutom na rin. Syempre alam nyo naman ang inumagahan lang namin ay tinapay at kape at nung mga oras nga nito siguro mga alauna na nga rin ng hapon. At ayan nga, umorder na rin si Tita Ana at si Tita Ana. Naku, basa pa nga yung likuran ni Tita Ann kasi nga 'di ba naligo nga siya sa falls at dire-diretso na nga rin kami papauwi. Ayan nga, salamat po sa napakabait ng crew ng Inasal na pinagbalat pa nga kami ng mangga. Bukod sa gutom na nga sila, excited pa nga ata sila Tita Ann na matikman yung alamang na nabili nila dito sa Baler. Ayan, at nagustuhan nga nila, napakasarap daw. Habang hinihintay nga namin yung in-order nila tita, ito nga muna ang pinagsalusaluhan namin ang mangga. Napakasarap nga nitong mangga dahil sa bukod sariwa yung mangga ay napakasarap pa nung alamang. Dapat talaga ang huling banding namin sa kain ay sa kubo na nga ulit kami kakain. Kaso nga lang ay gahol na nga sila sa oras at tignan nyo nga tong apo ni tita ano, bukod sa gutom ay inaantok na nga rin dahil sa pagod. Pero kahit ganon ay ang cute pa nga din nilang tignan. Sa parte nga na to ay natutuwa talaga ako sa kanila. Paano ba naman patunay nga na hindi talaga sila maarte. Kinain nga yung mangga na parang bayabas. At ayan nga, sa wakas dumating na rin yung order nila kaya kakain na kami, kaya sabayan nyo na po kami. Lord, maraming salamat po talaga sa napakasarap na pagkain at sa mga taong ito na pinadala mo para makasama namin. Salamat po dahil yung dating nakaranas ng kamote sa umaga, tanghali at hapon ngayon ay nakakakain na rin ng higit pa sa kamote. Sana nga po ay hindi lang ako ang makaranas nito, pati na rin yung mga taong naghahangad na makakain rin sa ganitong kainan. At syempre pati na rin yung pamilya ko, sana balang araw ay makasama ko rin sila lahat na kumain dito. Pagtapos naming mananghalian, dumiretso na nga agad kami dito sa kubo dahil ito na nga yung huling oras na nakakalungkot at ito na nga yung huling oras na makakasama namin sila. Syempre bago sila umuwi, hindi natin makakalimutan iparanas sa kanila ang magpitas ng sariwang gulay. Ito pa naman ang pinakahihintay ko na makita sa vlog, na may ibang nagpipitas ng mga tanim ko. At tignan nyo naman si Tita Ann, nag-e-enjoy nga siya sa pagpitas. Napakasarap talaga sa pakiramdaman no kapag umaani ka na kahit hindi nga ako yung nagpipitas at kahit
kahit pinapanood ko nga lang sila sa pagpipitas ng mga tanim kong gulay, ay talagang nag-e-enjoy ako at masarap sa pakiramdam. Paano ba naman akalain mong gatiting na buto lang ang itinanim ko naging puno at nagbigay ng maraming bunga? Kaya sa kabila nun ay hindi lang ako ang makikinabang nung gatiting na butil na itinanim ko. Kaya salamat din kay Lord dahil ako ang nagtanim at siya ang nagpatubo. Yung mga napitas nga nila na yan ang unang bunga ng mga bago kong tanim. Hintay ko talaga yan para maiparanas ko sa kanila at kaya talagang hindi ko rin pinitas. Alam ko kasi na isa rin yan sa kinagigiliwan ng mga supporters natin dito sa AnTV. Kapag nakikita nila sa vlog ko na umaani ako ng sariwang gulay at sariling tanim ko. Kaya isa yan sa mga gusto kong iparanas sa mga supporters natin na bumibisita dito sa bukid. Tignan nyo tong tanim kong Baguio beans. Parang kailan lang, 'di ba? Kailan ko lang to itinanim pero ngayon marami ng bunga at tamang-tama pwede nang anihin. Saktong-sakto sa pagbisita nila. Tignan nyo tong si Tita Ana, masayang-masaya nga siya habang nagpipitas. Damang-dama ko nga yung saya nila habang nagpipitas dahil ganyan na ganyan nga din yung nararamdaman ko kapag ako ang nagpipitas. Nako, sigurado po ako na kapag nagtanim kayo at kapag pinitas nyo na yung bunga ng tanim nyo ay ganyan na ganyan din ang mararamdaman nyo. Pinagpitas ko na nga rin sila ng tanim kong sitaw na turo. Nakakatuwa nga yung reaksyon nila dito habang nagpipitas dahil hindi nga daw nila alam ang sitaw na turo. Siguro nga dahil pangkaraniwang nakikita lang natin na sitaw sa palengke ay yung sitaw na haba. Pero parang ganito yung shape niya. Sitaw toro, no? Nice ko yung ba't may red? Yung red na yun parang green. Hindi ka, okay din. Depende ako. Basta kapay mo siya kita kung super tigas na. Yan, pwede yan, nice. Basta green pa. Para lang siyang hagod. Pag ano, masarap yung buto niyan. Opo. Ano sa atin na ano lang, parang nilalaga lang. Like, Hindi, babagoongan. Pang-pakbet din siya. sa atin mo. Lala. Sa baba. Meron pa sa baba. Yes, ito. Meron pa sa baba. Saan? Ito mo ito. Magtitinda na ako. At syempre dahil may tanim din akong sitaw na haba at namumunga na nga rin ito kaya ayan, pinagpitas ko na nga rin sila. Sila rin ang nakapitas ng unang bunga ng tanim kong sitaw na haba kaya sigurado ako na mapapalitan ito ng mas marami pang bunga. Kami pa nag-ano. First harvest tayo. Mas maganda yung tinitwist na siya. Tingnan mo. Si Tita Ana. Alam na bis. Alam na bis. Alam na. Alam na bis. Yes. Pang-palita na. At syempre, pinagpitas ko na rin sila ng tanim kong siling Taiwan dahil kung bibilihin pa nga nila yan sa Pampanga ay mahal nga. At alam ko rin na mahilig sa sili ang Kapampangan kaya tama lang napadalahan natin sila ng sili. Sayang nga lang at hindi nila naabutang hinog na yung iba. Pero yung sili na yan kahit green pa lang ay sobrang anghang na din. Remember ano kanina, nag-harvest ka. Pagtapos ng lahat ng pag-e-enjoy nila sa pagpipitas, ayan, may last picture pa nga. At dito nga inabot na natin sa kanila yung walis para pasalubong nila pag uwi nila. Mahal din kasi to kung bibilin pa nila sa lugar nila. E dito, libre lang ang walis dahil napakaraming ang puno ng niyog dito sa lugar namin. Aba at ayan, minodel pa nga nila yung walis. Ang cute nga nila tignan dito. At dito nga ay nag-last picture na nga rin kami nila Tita Ann at may payakap pa nga si Tita Ann dito. At alam nyo ba, sabi niya nga dyan, oh, walang iiyak. You're welcome. Thank you so much also. Love you! Love you! Love you!
Nag-iyak, wala iyak ka? Cellphone. Okay. Bye-bye, Anakin. Bye-bye. Bye. Sige po. Sa parte talaga na to ay nakakalungkot. Kahit ngayon ine-edit ko na lang tong video namin ay maluha-luha pa rin ako. Paano ba naman sa isang araw at kalahating pagsasama namin ay napakaiksi lang nun kung tutuusin. Pero sa maikling panahon na yon na nakasama ko sila ay hindi ko naramdaman na kailan lang kami nagkakilala. Dahil sobrang komportable nga lang din na makasama sila. At dito nga may payakap pa si Ate Arisa dyan kaya talagang todo pigil ang luha. Ganun talaga kapag naging masaya ka sa mga taong nakasama mo kahit saglit mo lang sila nakasama ay malulungkot ka talaga kapag umalis na ito. Tita Ana, Ate Arisa, maraming salamat po sa pasalubong. Hanggang sa muli po natin ulit na pagkikita at sana sa susunod po na punta nyo dito at pagkikita natin ay sariling lupa at sariling bahay ko na kung saan tayo magbabanding. Maraming salamat po ulit sa pagbisita. Sobra po ako naging masaya at nag-enjoy.